Again, maraming salamat sa lahat po ng mga workers, Batangas, Pastor Daisy, Caloocan, Brother Gwen, Quezon City, Pastor Ronnie, Pastor Jonah, Laguna, Pastor Ricky, Sosco, again, Pastor Ronnie, again, sa Mindoro, Sister Jill, hallelujah, nagbigay kanina ng video ratings. Salamat po. Si Pastor Eugene, sa Thailand, sa associate ko pinagana ko siya. Sa lahat po ng mga nurse, pastors, kapalaan kayo ng mga workers. Para po natin, happy anniversary, 37th anniversary. Hallelujah. Sana wala po sa ating mga church, meeting pastors, and some school teachers, board members, kapalaan kayo ng mga salamat sa isa board members sa ating mga teachers. Thank you very much for your support ng sandiwanan ng mga Jesus is with us. Mga kapatid at katunan, ito niyan, pag nabasa nito niyan, may ano po doctrinal master. Sa pagkatuloy niyan, wala ka naman makikita explicitly sa Bible that Jesus is with us. It said, God is with us or Emmanuel. Hallelujah. Pero tingnan po natin kung sino ang tinutukoy ng God po nito. Because this is very, very important. Maaari kasi mga kapatid na may Diyos ka sa buhay mo, pero hindi mo sa brother organize, bilang tunay na Diyos na buhay mo. Basically, dapat po ang naniniwala that there is only one God because the devil believes that there is only one God. Hallelujah! Hallelujah! Tignan niyo po ang nagagawa ng isang Diyos dito. From your feeling, sabi po dito, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, yung mga kaaway nila, yung mga kalaban nila. Sa buhay po natin, mga kapatid, marami tayo po ng kaaway. Hindi ibig sabihin, pataya sa tulad tayo ng laban. Hindi po. At totoo po yan, dami ng obstructions na dumarating po sa ating mga buhay para patigilin tayo sa pagkakapon sa ating Panginoon. Nandiyan na po mga kapatid, ang hamon ng buhay, ang kahirapan ng mga kapatid, minsan mismo ang ating sarili, kalaban po natin, hallelujah, minsan kahit po na mahal natin sa buhay, ay nagiging maganda para patigilin tayo sa ating pagkilikan sa ating mahal na Panginoon. But don't be afraid. The Bible is telling you, don't be afraid. Hallelujah. Ang sabi po dyan, for the Lord your God. It is said here, for the Lord your God goes with you. And this is very, very powerful. He will never leave you, nor forsake you. Grabe mga kapatid at mga kapatid. Pag binasa niyo po, mga kapatid, wala kang Jesus na mababasa niya. Amen. But this is the good news. Because the Bible, mga kapatid, ay nahati sa dalawa. Old Testament and the New Testament. Sa bagong liman, narito na po tayo. Nasa bagong liman po tayo. Hindi natin dapat balawalain ang lumang liman. Sa bagong liman, mga kapatid, hallelujah, ay katubaran ng lumang liman. Yan, Matthew, mga kapatid, the first book in the Old Gospel. Ano po ang sabi mga kapatid? This is the fulfillment of the prophecy. Hallelujah. Matagal na din po ako mga kapatid. Dapat sa pagkakataon ko, ilang gagawin ng mga kapatid dito sa church. Pero sa bagay po, totoo na kapagbigay ng kalinanagan sa pagkinig sa mga. Ang makilala ko ang Diyos na ito na nagtukoy sa lumang iban na ngayon kasama natin sa pagkakataon. The Bible said, she referred to Mary. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Everybody say amen. Everybody say amen.
Jesus, because look at this statement, He will save His people from their sins. Mga kapatid, Diyos na ang kaya magpatawad ng ating kasalanan. At kumuntas na this name of Jesus Christ na magpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Nagabaan ko sa na kapatid, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. So this is His prophecy. Fulfilled in the New Testament. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Oh, mga kapatid, ito, mga versikulo ito, this was actually the revelation of God sa pamamagitan ng Ariel kay Joseph sa kay Mary. Na parang sinasabi niya, from the Hebrew word Emmanuel, God is with us, or God with us. When we say God with us, it means kasama natin ang Diyos. Kasalamin natin God is with us, ang Diyos ay kasama natin kasi. Kaya kung makikita po natin na kanilang mahal, ito po yung kapahayagan that God became flesh in the name of Jesus Christ. Mga kapatid, His name is also Emmanuel. That God is very clear that His name will be called Jesus in the New Testament. Because it means God is with us. Jesus, mga kapatid, means Savior. Sabi ng New Testament, siya ang nagligtas. Hallelujah. Sa lahat ng mga kasalanan. He is also called the Lord, the way, the bread of life, the life of the world, the living water, and the good shepherd. Grabe na kapatid. All these are titles. Purihin ang ating Panginoon. Everybody say amen. Palapalakan natin ang Lord. What I say, Jesus is the wonderful counselor. Sa book of Isaiah chapter 9 verse 6 na kapatid, and in the book of Revelation, He was known as the Alpha and the Omega, the beginning and the last. Siya po ang tinutulong doon, mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! And in John chapter 1, tinawag siya na siya yung salita. Siya yung Diyos na nagkagawang ng the Word became flesh and dwelt among us. Sino po yun? Jesus Christ. Alam ba natin ang ating mahaling Panginoon? Pero yung name na Emmanuel, mga kapatid, actually, which means Jesus Christ, encapsulates all these titles that I have mentioned. Pagkul po sa pangalan ng Panginoon Yesus Cristo ang lahat ng yan. Pag sinabi natin, He is the good shepherd. In the Old Testament, sa naman po, pastor ng Israel. Ano kung ibang pastor ng Israel? And this God in the Old Testament manifested in the flesh. At yan po isang at na kinabangan, hindi lang ng Israel, kundi ang lahat ng mga bansa, ang lahat ng mga hintil. Pag tumawag tayo sa Panginoon sa Kristo, pag tinawag natin siya, hindi tayo ng kaligtasan, bibigyan niya tayo sapagkat siya sa Kristo, kaya ang kaligtasan ng lahat ng tao. Everybody say amen. Mga kapatid, the name of Jesus means God is with us, and His name is Jesus. Paulitin ito kung sinasabi ko sa inyo, sapagkat this is actually the message of God today. Hallelujah! Now, the name of Jesus speaks of three important things. Tatlo lang ang bakal. Basta ka na ang ibig sabihin, pag sinabi
Why? Because Jesus Christ is concerned with our salvation. Hallelujah. Kaya ka minamahal, ang ating buhay po na kapatid ay dapat makaalam ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo na siya nagpaparamdam ng kanyang presensya sa oras ng ating mga pangangailangan sa buhay. Bago po nag-resurrect ang ating Panginoon, ito nga, hallelujah, He said in the book of Matthew 28 verse 20, tingnan niyo po yung pagkakabanggit dito sa Deuteronomy 31, and I will be with you, I will never leave you nor forsake you. Look at this verse now, from the book of Matthew, from the words of Jesus Christ. He said, and be sure that this, the Bible said, I am with you always, even to the end of the world. Look at this. Ibig sabihin, alam mo ang Diyos na kapatid, mag-usap. Nung umakyat siya, sabi niya, I will be with you, even to the end of the age. Jesus Christ. Si Jesus po ang nagsabi na. Kailangan si Jesus nasa buhay mo, nasa ilang ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Para makalala na lang ang Panginoon. Basta pwede mo lang umalis ang presensya? Yes. Kaya nga natatalo ko ang mga kapatid ng Israel sa panahon ni Joshua. Nung dayain ni Akan sa samama, kakuha ni Joshua, kanyang mga dapat sana na magkaya na dapat sana kunin. Sumalit sinabi na kapatid ay magpasok sa panatunan ng Diyos. Gusto ng Panginoon, kaya sila ay natalo. Ibig sabihin, natalo ka kapag wala ng presensya ng Diyos. In the Old Testament, pinuport na nangyayari, kahit basahin mo ninyo ang story ng Israel, pag ang Diyos kasama nila, nagtatagumpay sila dati, pag sila po ay lumalay sa Panginoon, pinaparamdam ng Diyos na kailangan nila ang Diyos, ang kanilang pagkatalo ng kapatid, ay mensahe ng Panginoon na dapat patuloy silang manatili sa presensya ng Diyos, dahil ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng pagkatalo. The Bible said in the book of John 16:13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. Hallelujah. Nakyat ang Panginoon sa akin at sabi ng Panginoon, iiwan ko sa inyo ang aking Espiritu. And this Spirit is the Spirit of truth. And no other, hallelujah, na na-mention sa Bible, hindi po sa katutuhan, hindi walang nababagay si Jesus Christ. John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Maliwanag po mga kapatid, hallelujah. Kaya sa oras po nito mga kapatid, nakitil natin ang presence ng ating Panginoon. Yes, physically, wala ng Panginoon sa Kristo, but someday, babalik po siya. But His Spirit is with us. Siya pa rin po ang Espiritu na yun na pinagpunan. Sapagkat God has only one Spirit. Jesus Christ is not the second God. Jesus Christ is not the second person. Jesus Christ is not the subordinate God. Jesus Christ is the only one true God who manifested in the flesh because His presence is in us, with us together. Hallelujah. Everybody say amen. Tignan niyo po mga kapatid. From Hebrews 13:5-6, God said, never will I give you wrong, never will I forsake you. So we say, with confidence, the Lord is my help. I will not be afraid what man can do to me. Sino ang nagsasabi niya? Si Jesus Christ. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung tayo po nakakaramdam ng takot sa buhay, sa anumang sitwasyon meron tayo, nawawalan po tayo na kapatid ng lakas, nawawalan tayo ng pag-asa. Just call the name of Jesus Christ, and surely God will help you. Purihin na natin mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pastor, kahit malaking punos sa buhay, kahit malagag yung problema, kahit malaking kalinan, mga kapatid, grabe po, ito ng kalinan mga kapatid sa Metro Manila, pero ganun pa man mga kapatid, nakita ko rin
hawak mo rin ang lahat ng bagay sapagkat magpapaalala ito ng ating Panginoon na ang tao ay dapat talagang magkaroon ng panahon sa Diyos sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay pwedeng mawala. Subalit pag nasa atin ang Panginoon sa Kristo, tutulungan niya tayo na kapatid at ang best na pagpapala ang bigyan tayo ng Panginoon ng buhay na malaganda sapagkat mga kapatid, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may katapusan. Hallelujah! Naalala ko mga kapatid, nung pinahinto ng Panginoon, ang napakalakas na bagyo mga kapatid, during the time ng Panginoon sa Kristo, ay nandoon sa nanagdagat kasama ang mga alagad. Sabi ng mga alagad, mga kapatid, Panginoon, umabagay na, mamamatay tayo nito, but the presence of God is there. Jesus was Purihan Diyos, pumayapa ang malakas na unos because of God's presence. Everybody say amen. Kaya kung meron ng problema dumarating mo sa buhay, may Diyos. Pangalawa mga kapatid, na ibig sabihin that Jesus is with us is this. Jesus heals. Nagpapagaling ang ating mahal na Panginoon. Jesus Christ is our great healer. Kung hindi ka man pinapagaling ng Panginoon, may purpose pa rin siya. But basically, sa Bible, isa po mga kapatid, sa demonstration ng Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, ay ang kanyang kapangyarihan magpagaling. Everybody say amen. Alam po ninyo, naalala ko dito, Jesus heals the lame man at the pool of Bethesda. Meron po kasi isang pool ng tubig, imbangan ng tubig sa Bethesda. At makikita po natin na ang daming merong sakit at karamdaman. Mga kapatid, ano pong nararamdaman ninyo? Kung alam ninyo na mayroong tulong po sa kanilang barangay, pero hindi nyo kaya dahil mayroong lang. Ano ang gagawin niyo? May point kasi na gano'n, gusto mo pero walang paraan. Ito po ang sitwasyon ng mga kapatid doon sa pool ng Bethesda. Hallelujah! Mayroon pong paraan doon. Ang paraan po kasi mga kapatid, pag wala ang tubig sa pool ng Bethesda, pag kinalaw-law daw ng anghel, dapat kung sino ang nauna nag-iusok, gagaling. But ano sila? Mayroon po mga kapatid na isang grupo. Kawatungan naman ang isang grupo, mga kapatid, magkikipangunahan doon sa pagdalaw ng tubig. Minsan sa buhay natin, nagkikipangunahan tayo sa mundo. Sapagkat minsan feeling natin na huli na tayo. Bakit nakakilala pa na nasa unahan ng panangimay pa rin ako? Ito ang sitwasyon na kapatid niya doon sa pulit na Bethesda na pinamahal. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed, they are gathered together. Lahat na nandoon may sakit at karamdaman. Lahat na maasad na gumaling. Pero naman mga kapatid talaga sa buhay natin. Pag may sakit po tayo na sobra, isakapte ang dating ng ating buhay. Wala tayong kasiyahan mga kapatid. Parang wala na tayong mag-asa. Pero iba po mga kapatid, ang naragas na isang name po na nilabasa ito. Nagawa mga kapatid talaga, alam mo na ang story. Pero pag-ulaman naman po, Julie, kung ang presensya ng Diyos ay sumasalit, walang bagay na mahirap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. And lalo naman, isa lang po, please, pagkalaman mo ang binibigay ko sa ilang minutos, that man had been sick for 30 years. Kung magkasakit ka lang ng isang araw, iba na po ang ating nararamdaman. Pero ito, mga kapatid, 38 years, dapat pa na, wala lang po siyang inaasahan. Siguro na-imagine po na siyempre, nakikita ka na
wala kang magawa. Nakuunahan ng iba na hindi mo. Pagkatapos sa pagkalat ng tubig, habang tinitignan mo, yung mga tao na nakuunahan, narito ka, nasa inaan lahat, wala kang magawa. But you know, Jesus came. Alam ko yung natin. Sabi ng maraming natin si Jesus, ako po lang hindi nagkakasan ng pakikuhan. Pasensya nila ako mag-ibuhay. Nakanilang po ako sa Francis ng Lord. Napansin ko lang sa Bible, pag sinasabi ko, dumating siya sa stika, dumating siya. Pag wala ng Panginoon, may magayak ko. Yung talaga nakikita ko mga kapatid. Dating ng Panginoon, alam niyo po ba mga kapatid, na merecho siya ng mismo. Sa puno, and I believe mga kapatid, isa ito sa example ng isang tao meron pangalan talaga. Hindi mo binamatay ito sa buhay, pero may nakikita na pag-asa. I believe that this thing, Lord, ay natin umaasa na one day, papayo ako. Hallelujah! And when Jesus came, diretso siya mga kapatid kung sa grupo. Alam po ninyo, tanong ng ating Panginoon, ang iyong pag-ihir, nang tinasa ng Panginoon dahil kung patatalunin. Kita mo na hindi nakatasa ng Panginoon sabi ko. Kasi kung hindi niya kaya, ay yes! Kahit pa sa hindi po yan na kapatid sa Tibag Chan, chapter 1. Gusto mo ba gumaling? Na mga kapatid, hindi ka agad sinabi, naglalakad ito na oo, going to be the Bible. Anong sagot ng po? Panginoon, wala akong tumulong sa akin. Lagi po akong nauunahan. Look at the situation that this name had. Sabi ko pala nararanasan sa ng maraming tao na parang may gusto pa rin kung dahil walang pamahalan. Pero iba po, pag ang Diyos si Jesus dumarating. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. And if you ask me why Jesus asked this question, do you want to be healed? Why? Because gusto ng Panginoon na ma-exercise natin ang ating faith. Do you agree with it? Hallelujah! But we say yes, or maybe words of implication na gusto mo makakagil, naunawaan na ito. Because sometimes, ang way na hindi lang ito, it must be expressed. Katulad din ng pagmamahal. Kung mahal mo isang tao, wala nang masakit sabihin mo, mahal mo siya. Kailangan natin mga kapatid gana iparamdam sa kanila. Kung kaya mong sabihin, bakit hindi tulungin? Everybody say amen. Hallelujah. At sa akin ang bagal mga kapatid, hindi niya. God, Jesus Christ, healed and now. Rapakan natin ang Lord. Kasi malakas na malapak sa ating bago. Maraming mga mga kapatid na gusto natin magkaganila. Physically, emotionally, relationally, spiritually. Dami, pero tatandaan natin alam ng Diyos ang problema natin. Hindi lang ating pagpunta. Mga minamahal, sabi ng Panginoon sa lalaki kong itong 30 years na nakahinga. You are here.
Isaiah, pick up your mat and walk. Malakpakan natin ang ating Panginoon. Tumayo. Iwanan mo na ang iyong higaan. Iwanan mo na ang iyong higaan. Iwanan mo na ang iyong higaan. Imbis na ako pagdating ng bagay, hindi na ako mag-stop sa ating bagay. Hindi tayo kumilos. Hindi tayo makapagpapagpapagpapag sa ating Panginoon. That is the death. The death. He died. And God said, walk! 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 Walk in the presence of God. Walk in accordance to the will of God. And God will bless you. Mga kapatid, ang point ng ating Panginoon is this. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, Jesus is the man. This is, everybody say amen. Ginagamit ko kasi na mga disipulo ang pangalan ng Panginoon si Kristo. In the book of Acts chapter 3, habang sila Pedro ay kapasok sa meeting of faith, nakita niya, please listen, ito mas malala sa pagkatang sabi ng Bible, ang isang grupo na ito ay kumuna mula lang ang kabata. Iba po ito, kanina, sa Pool of Bethesda, 30 years. Yes, nawawalan po, pwede. Pero iba po talaga yung sa meeting of faith, meron po yung isang grupo na mula pa magkabata talaga. Sabi nga, nilay na, mayroon na po talaga ang pag-asa. Pagpasok ni Pedro, everybody says, I just want to give emphasis that the name of Jesus Christ is the God who manifested in the flesh. Pagpasok nila Pedro, sabi mga kapatid, marahil sa pusa. Sa mga ganaman ang gusto namin ito, wala na mga kapatid na pag-asa ng panakad pa yan, malinis na naman. Pero sabi ng Panginoon, pagkat ni Pedro, tinignan ni Pedro, pagkanan, malamig yung una ito mula magkabata. You know, kung ano ang sinabi ni Peter, simple and God I have done. But such as I have, I give unto you. In the name of Jesus Christ. Praise God and walk! Kaya ito na mga the Lord. Purihin mo mga in the name of Jesus. Anong kapangyarihan ang natin Jesus? Kapangyarihan para magpagaling. Only God. Hallelujah. Sa pagkakas ng tao ay sobrang pagaling. May naman nagpapagalingan, pero iba ang pagalingan namin. Sapagkat, iba ay sasakyanan niya. Yung talagang pwedeng ayawan na ng maraming tao sa Diyos may pag-asa. Palagpakan natin ang Lord. Hallelujah. Kaya nga naman na kapatid, sa 46 verse 1, very beautiful verse. God is our refuge and strength and ever-present help in Jesus. Purihin na natin Panginoon. And lastly, Pastor, ang ibig sabihin ng Jesus is in us, it means God's word. Pag nasa atin ng Panginoon, may bukong pag-asa. His presence gives us hope. Kaya natin ang ating kahalan. Yung pag-asa ko kasi, pag-asa lang, mga kapatid, hindi na pag-asa yan ang nakikita mo. Yung pag-asa ay ang pagkakaroon ng pananampalataya na may nilalaman. Mga kapatid. Ang advice ng Bible, pagdating sa mga pag-asa, ng mga pangako ng ating mahal na Panginoon is to on all those promises. Ang church na kapatid, kapatid kanina sa salamat ng natin, nagsimula na ang pag-iisip. Ang pag-uulit ng kapatid natin, mga medyo na lang po. Pero kasi yun kasi nila po palayang dito dito sa dito. Pumunta kami sa Pasig parang 15-16. Pero ngayon, ganda po mga kapatid ng mga youth campers. Salamat sa mga youth president natin, Sister Joy. Pastor Ronald. Sa patuloy yung piliin lang po. Lagi natin pong pinapagalan sa
general po na nagpatutuo. Tungkol po sa ginawa ng Diyos sa buhay nila sa kamadero, na sigyero, dahil maraming pera. Sabi niya, parang walang simple ang buhay mo. Pero nagkasakit siya, pinagaling siya ng Panginoon at kaya ginagamit na siya. Impact sa akin, sabi ko. Gusto ko nung namitin ng Panginoon. Nadala ko na, nakamit niya, yes. Ang lugar na ito, nasa kapatayan ko po ako. Hindi totoo yung mga bagay na ginagawa ng mga kapatayan sa during the time na kami nasa kapatayan. Talagang may maraming panahon po ang aming pinungol sa gawain ng ating mahal na Panginoon. At ito po mga kapatid, ang isa sa mga resulta ang magpatuloy tayong lahat sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat ang dalag-dalag ng Panginoon, hallelujah, ng mga kaluluwa. Yan po ay dahil sa pag-asa. We are hoping that someday our church, hallelujah, will grow and grow and grow. Hallelujah, for the glory of God. Sabi ko kanina, hallelujah, siguro may isang anniversary ang namin church na talagang sama-sama po kapulunan dito sa Bicol. Papunta nga ako pati sa Manila upang tayo magkasama-sama sa iisang gawain para mapuli sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, para muli natin makita ang advice ng Panginoon patungkol sa kapayabangan. Sabi po dyan, God's hope is the confidence, expectation of what God has promised. It's confident expectation. Kung ano man ang pinangako ng ating Panginoon, pagawakan mo. Because Hebrews 10:11 said, let us hope unswervingly. Hindi ko dapat nagdadalang isip. Unswervingly. Your faith must be fixed. Hallelujah. To the hope we profess. For He who promised is faithful. Hallelujah. So Jesus is so that is why, because Jesus is with us, we can hope in seemingly hopeless situations. Kung gusto natin ng trabaho, gusto natin ng magbabago, promotion sa trabaho, spiritual blessing, gusto natin gamitin ng Panginoon, even material blessings. Kaya ibigay yan ng Diyos. Kaya ibigay yan ng Panginoon. Testimony rin po sa family natin. Nahilap din po, pero nakita ko talaga, susi sa tagumpay ng isang tao kung nakilala si Kristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito ang Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ng kapatid ng Biblia that we must not put our hope and trust or confidence on people, even in material things. Don't ever put your hope on those temporary things of this world. Because lahat ng bagay ay may Diyos. Lahat ng bagay ay nawawala. The only permanent is the Word of God. The Bible said, heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away. Hallelujah po rin ito ang ating mga Panginoon. At kung pinakakala ng mahirap, with God, nothing shall be impossible. Everybody say it. Mga kapatid, bago ko tapusin ang message ko nito, I remember the song, Ilit Kailing. Sino mo nakakala? Gusto ko pong pakinggan ng maigi ang song nito at yung message. Pag naman po ito mo. Nung baguhan nila ba po ako ito, makikinig po ito siya. Please listen and watch this video of Scott Wesley Brown. Come on.
sa Bible, 11:28 in the morning, Jesus said, "Come to me. All of you who are heavily laden, and I will give you rest." Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. In my conclusion, number 29, Jesus has given many titles in the word, but the word Emmanuel is the most profound title. It speaks of His constant, continual presence in our lives. His presence gives us peace, hope, and healing. Praise God. Jesus is blessed. Patuloy tayo sa Panginoon ng Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Let us pray. Lord Jesus, thank you so much, Lord, for your words. Be with us always, O God. Patuloy ka po, Diyos natin. Ikaw po, Diyos na nagkatuwang tao sa pamalan mo po sa Kristo. Ano ba po ang kailangan ng bawat isa sa oras na ito? Lord, please answer their prayers, grant the desires of their hearts. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen.